Summer na, kaya naman naghanap kami ng perfect beach getaway, yung tipong sulit, maganda, at syempre yung makakapag-relax ka talaga. At sa pagbiyahe nga namin dito sa Morong Bataan, may natagpuan kaming napakagandang beach resort na talaga namang perfect spot. Dito yan sa Consortia Sand and Sea Resort. Samahan nyo kami habang ini-explore namin ang napakagandang resort na ito. Mula sa view, amenities, at hanggang sa overall experience. Private nga pala at gated ang resort na nagbubukas ng 7 AM at sarado naman pagdating ng 7 PM. Kaya naman talagang makakasigurado ka na safe and secured kayo. Pagpasok nyo pa lang, alam mo na kaagad na maganda ang lugar dahil sa mga puno ng nyog na nakapalibot dito sa resort. Pagpasok nyo nga sa loob ay meron din silang parking space, pero pwede nyo din namang ipark ang inyong mga sasakyan at motor malapit kung saan kayo nakapitch ng tent. At kung may nakalimutan man kayong bilhin or dalhin, ay no worries dahil meron din silang tindahan sa loob ng resort. At para naman sa mga naghahanap ng hot coffee or iced coffee, Consortia's Tides and Brews ang sagot dyan. Kung wala naman kayong dalang sariling tent, ay may available silang cabin rooms with aircon na sa halagang 2,000 pesos ay good for 4 packs na, including na ang entrance fee. May mga kubo din sila at eto naman ang mga rates. Eto ang kanilang common CR at shower. Meron din silang designated area para sa mga naninigarilyo. Perfect time naman pagdating ng hapon dahil sa ganda ng sunset na talaga namang ang sarap pagmasdan. Eto nga pala ang unang gabi namin dito sa resort. At para sa aming hapunan, barbecue, hotdog at buldak ang napagtripan namin na kainin. At pagtapos nga naming maghapunan, ay si Javi naman ang sinunod kong pakainin. Sobrang relax talaga kami nung mga gabing yan dahil napakaganda ng ambience. Pati si Javi nga mukhang nag-enjoy din. Tingnan nyo naman ang sarap ng pagkakahiga niya. Lumabas nga pala kami saglit ng gabing yan para naman pasyalan yung sinasabi nilang fish port na may mga palaruan at may mga pailaw sa gabi. Perfect din itong puntahan para naman makapag-picture-picture kagaya nga ng ginawa namin. Masasabi ko na talaga namang sulit ang unang gabi namin at talagang nag-enjoy kami. Salamat at shoutout nga pala sa aming kapitbahay na sina Ma'am Eileen Abraham at Sir Vong at mga anak nila. Pati na rin kay Sir James at sa doggy nila na si Abby. Salamat din sa pag-follow at pag-subscribe pati sa panonood ng aming vlogs. Sana magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na camping. Kinabukasan, medyo tinanghali na nga kami ng gising. Kaya naman itong si Javi nangungulit na at gusto nang lumabas. Ang sarap talaga mag-camping at gumising sa ganitong lugar. Kita nyo naman kung gaano kaganda ang dagat pati na din ang mga tanawin. Kaya for sure, isa ito sa mga babalikan kong lugar. At sa aming ikalawang araw ay nag-decide kami na maligo na sa dagat. Kaya naman ayan, lagay-lagay na muna ng sunblock para hindi masunog ang skin. Ang skin? Nag-ready na rin pala kami ng aming water shoes para hindi masakit sa paa. At nung ready na nga kami, ano pang hinihintay? Tara, it's swimming time! Lumabas din pala kami ng tanghali para makapamili sa palengke ng aming iihawin na isda para sa aming dinner. And shout out na din pala kila kuya at ate na bago nating follower at subscriber. Maraming salamat po sa suporta. Meron nga palang sinakulo dito malapit sa barangay hall ng Sabang Morong Bataan na nadaanan ni Mami. At bago kami umuwi, ay bumili muna kami ng masarap na halo-halo dito yan sa Kada Bites. Masarap, mura at perfect sa may init na panahon. Pagbalik nga namin ay manananghalian na kami. Pero bumili muna ako ng tube ice and soft drinks dahil sa sobrang init at nakakauhaw. And finally, lunchtime na muna. And for today's ulam, plantation prime naman tayo na galing pa sa goodies natin from Talacamp event. So tara, kain muna. At sumapit na naman ang hapon. Ganito kaganda dito kapag palubog na ang araw. Grabe, ito lagi ang inaabangan namin. Ang masilayan ang napakagandang view ng sunset na talagang hindi nakakasawang pagmasdan.
Maya-maya nga ay naghanda na rin kami ng aming hapunan. Si Mami ang naghiwa ng mga sangkap para sa aming ensaladang talong, habang ako naman ang nakatoka para sa pag-iihaw. At nang matapos na naming i-prepare ang aming hapunan para sa ikalawang gabi, ay agad na din kaming kumain. Pagkatapos, gumawa naman si Mami ng aming dessert. Syempre, walang iba kundi ang classic camping s'mores. O diba? At sa pagtatapos ng aming camping adventure, masasabi naming solid experience, solid memories, at definitely, babalik kami sa lugar na ito. At siya nga pala, bago namin makalimutan ang isa pa naming kapitbahay sa resort na nagpapa-shoutout din, si Ma'am Lynn S. Miguel from Pampanga. Shoutout po pala sa inyo. So paano? Hanggang dito na lang muna at kita-kits ulit sa mga susunod na camping vlogs.